At basahin natin ang unang talata, Hebreo 4. Everybody? Hebrews chapter 4. If you have your Bibles or it's in front of you, verse 12. Everybody. For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagkatapos pong basahin sa traditional way, sasabihin po, may the Lord bless us upon the reading of His Word. Please be seated. Nakatikim tayo ng tradisyon. Mga kapatid, maganda ang plano ng Diyos sa atin. God loves us. Yan ang sinasabi ng buong Biblia. He has a wonderful plan for us. Siya ay may sagot sa lahat ng pangangailangan natin sa buhay. Kung kayo po ay nag-i-struggle sa relasyon, nag-i-struggle sa kakulangan ng layunin sa buhay, kahulugan sa buhay, naliligaw kayo, ano ba, eto na lang ba ang buhay ko? Is there more to life? Paano ba maging masaya? Ano ba ang direksyon o purpose ni God sa akin? Lahat po ay nasagot ang sagot ay nasa Diyos. At malalaman natin ang isip ng Diyos kung naintindihan natin ang salita ng Diyos. Kasi po ang salita ng Diyos, the Bible, ay siyang isip ng Diyos na nakasulat. No? So pag ikaw ay nakaintindi ng salita ng Diyos, naintindihan mo, then ang daming liliwanag, ang daming magiging klaro, ang daming magiging makahulugan sa iyo. No? Mababawasan ang lahat ng mga pinagmumulan ng stress at kaguluhan at hindi magandang nangyayari sa buhay ng tao. So napaka-importante ang maintindihan natin ang Diyos, ang salita ng Diyos. Now, anong sabi dito sa talata binasa natin? Ang katotohanan daw na nakasulat dito ay ano? Ano sabi niyan? For the word of God, itong nakasulat dito is what? Living, buhay, and active, sharp, penetrates, judges, makapangyarihan. Buhay ang salitang ito. At pag ikaw ay nakaintindi ng salita ng Diyos, guess what? You will find buhay as well. And power ni God for your life. Kaya napaka-importante sa atin na maunawaan, maintindihan natin ang salita ng Diyos. Ang malungkot po, kahit na po tayo naniniwalang napakahalaga ng salita ng Diyos, ito'y buhay na merong kapakinabangan sa ating araw-araw na buhay. Ang malungkot po, kalimitan ang Biblia ay taken for granted or napapabayaan, naipasan tabi, no? Nababaliwala. Right? For example, let me ask you a question, okay? Please participate in this. Ilan sa inyo may Biblia sa bahay? Taas ang kamay. Come on. Amen. Everybody may Biblia sa bahay. Good. Okay, baba. Number 2. Ilan sa inyo may dalawa o higit pang bilang ng Biblia sa bahay? Yung may 2 or more. Taas ang kamay. Hindi lang isa. Alright? Majority pa rin. Okay. Next question. Ilan sa inyo ang nagbasa ng Biblia araw-araw nitong nakaraang linggo? Taas ang kamay. Ang yari. Anong nangyari? So, I think malinaw po yung punto ko. Sinasabi ng Diyos, ang salita niya ay buhay. Malaking kapakinabangan sa ating pang-araw-araw na buhay. Agree tayo, amen. Ang problema, ano? Pinapabayaan natin. Ninineglect natin. No? Basa mga kapatid, sunod na talata, Psalms 119 verse 16. Anong sabi? I delight in your decrees. Ano ibig sabihin ng decrees? Salita mo, mga utos mo. I delight in your decrees. Anong sabi ni David?
I will not neglect your word. Hindi ko babaliwalain ang iyong salita. Ang malungkot nga, sinasabi natin, marami mga tao, kahit na mga Kristiyano, ay nababaliwala nila ang salita ng Diyos. Alam niyo ba na yung salitang neglect? Sa original na Hebrew ay shakak. Alright? Shakak. Shakak. Ano ibig sabihin ng shakak? Ang ibig pong sabihin, isang tabi. To lay aside. Nakaligtaan, nakalimutan, nabaliwala, taken for granted, or neglect. Yan ang ibig sabihin yan. No? So, ang sabi ni David, ano sabi niya? I will delight in your decrees. Hindi ko babaliwalain, hindi ko isang tabi, hindi ko kakalimutan ang iyong salita. That's what he meant when sinabi niyang, I will not neglect. Malungkot nga mga kapatid ay marami sa ngayon, no? Binabaliwala ang salita ng Diyos. And so, kahit na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago, ang kanyang tulong at gabay ay laging handang ialay, maraming mga tao nalilito sa buhay, nagugulo ang buhay, kasi hindi nakakaunawa, hindi nila binabalikan, pinapalagaan ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. No? So mga kapatid, napaka-importante itong series natin ngayon. Ang sabi sa John 1:1 and 2, basahin po natin, everybody. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Ang salita, and the Word was God. He was with God in the beginning. No? Ang tinutukoy nito ay walang iba kundi si Jesus, ang buhay na salita. No? Na hindi lang nakasulat kundi naging katulad natin, the living word. At ngayon na ang ating Panginoong Jesus ay wala sa ating kasama in physical form, in spirit, and in His Word, ay kasama natin siya. So wag daw nating baliwalain. No? Gusto ng Panginoong Jesus na makilala natin siya, paglingkuran natin siya, sundin natin siya, at lahat ng kanyang saloobin ay nandito. Ang problema, kaya marami mga tao maging Kristiyano, hindi nagiging mapayapa ang kanilang buhay, makahulugan at masaya, at walang direksyon ng pagsusunod kay Jesus kasi hindi nila or binabaliwala, kinakaligtaan ang salita ng Diyos. So mga kapatid, yan ang series natin, Understanding the Bible. Balikan natin ang Biblia. Pag-aralan natin, bakit importante ito sa buhay natin. At sa unang linggo ng series na ito, gusto kong balikan natin at sagutin natin ang tanong, bakit nga ba maraming mga tao, kahit na mga Kristiyano, ay binabaliwala ang salita ng Diyos? Binabaliwala. Alam niyo isang dahilan sa tingin ko? Hindi natin lubos na na-appreciate kung paano napunta sa kamay natin ang Biblia. Hindi natin naunawaan kung ilang mga dugo at buhay ang nasakripisyo para itong buong Biblia ay ating mabasa at maging available sa atin. So balikan natin mga kapatid. Samahan niyo ako back in history. Kailan ba nagsimula ang salita ng Diyos? It started, kailan? About 1400 to 1500 BC. 1,500 years ago, before Christ came. When God Himself wrote the 10 Commandments in ancient Hebrew, no? Sinulat ng Diyos sa bato ang 10 Commandments. Okay? Doon nagsimula ng mangusap ang Diyos sa tao.
Years later, no? Magkalipas ang ilang mga taon, ang unang mga scripture ay isinulat at isinalin ni Moises at tinawag na Pentateuch. No? The first 5 books of the Bible. Ang tawag dun, Penta means 5. Pentateuch, ang unang 5 aklat ng Biblia. Yun ang unang naibuo. Ano yun? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yun po ang Pentateuch. Yun ang unang naitala o naisulat. At ito po ay isinulat, wala pa pong papel noon, wala pang gadgets, tab, no? So lahat saan nakasulat ang scripture? Sa balat ng hayop. Tupa, minsan baka, no? Minsan deer, no? Uso ba yun? Ang tawag sa Tagalog ng deer? Usa. Ayan. Now, babalatan nila, kunin nila yung balat ng tupa. Mga ganito kalapad. Tapos lilinisin. At doon isinalin ang salita ng Diyos. Okay? Now, yung Pentateuch, yung first 5 books of the Bible, gamit ang balat ng hayop, ay pagka binuklat daw, ginawa nilang scroll. Scroll, yung paikot, no? Na puro balat ng hayop. Pagka binuklat mo daw, yung unang scripture, 5 books of the Bible, 150 feet. No? 150 feet. So siguro mga 1, 2, 3, kalahating balik dito sa room natin. Ganun kataas. First 5 books of the Bible, gawa sa balat. Yung balat, gawa sa balat ng hayop. Now, imagine nyo, pag ang isang tupa ay ginamit mo ang balat, gaano kaya kahaba yun? Siguro mga ganito lang. So, tanungin niyo yung sarili niyo, ilang tupa, ilang baka, ilang usa ang nagamit, right? Para mabuo ang scroll or Torah, no? Ng Bible, over 150 feet long. Now, approximately 500 BC, no? 500 BC, nabuo na ang 39 books of the Old Testament. Okay? About 39 books of the Old Testament. Ito, 39 books of the Old Testament, nabuo na, completed na. In, anong form? Scroll. So, balat ng hayop. So, kung yung first 5 books, 150, can you imagine the other books? Daming scrolls nun, mga kapatid. No? The 39 books of the Old Testament. What are the 39 books of the Old Testament? Sige nga, subukan natin, memorize natin, everybody. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malakay. Palakpakan niyo yun. Galing niyo, memorize niyo ang Old Testament. Wow! Okay. Anyway, by the end of the 1st century naman, mga kapatid, the end of the 1st century, nabuo naman ang 27 books of the New Testament. Okay? By the end of the 1st century, buo naman yung New Testament. At ito'y isinulat, hindi na sa balat ng hayop. High-tech na sila noon. No? Ang tawag papyrus. Ayan. Ito po'y gawa sa halaman na dinidikdik. No? Fina-flatten. Ayan. So,
Medyo vegetarian na sila noon, no? High-tech na, hindi na kailangan hayop para sa panulat nila. Okay? So 27 books of the New Testament. Memorize din ng mga icon yan, di ba? Huwag ka nang bumalik ka, tingnan natin. Alright. Ready? Icons, New Testament, 27 lang yan. Ready, go. Ano yun? Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd and 3rd John, Jude, and ang galing talaga ng palakpakan natin ng mga icons. Awesome! Sa end of this month, mag-test tayo, ha? Sige, tingnan natin kung may okay yan, maganda to. Mapapasabak tayo. Now, so buo na ang New Testament. By year 367 AD, the Synod of Hippo officially approved the New Testament for the entire church. No? So yan po mga papyrus na sulat, ay pakalat-kalat po yan, pero by 393, abay yung mga ninuno natin, na mga leaders sa church, ay ipagsama na nga natin yung mga Word of God na yan. No? And they decided on the final list. Ayan. And then by next? By the year 500 AD, mga kapatid, ang Bible po ay nasalin na sa 500 salita. 500 languages. Wow. No? In 500 AD. Subalit, malungkot po. 100 years later, 600 AD, the Bible was only allowed in one language. So yung 500 translations, dineclare ng Roman Catholic Church, illegal yan. Sino mang may hawak ng Biblia na hindi Latin, kulong, pitay. No? The Roman Catholic Church, the Catholic Church of Rome, yun lang ang recognized, mga kapatid, na church. Iisa lang. Wala pa naman itong mga iba-ibang denominasyon eh. No? Catholic Church in Rome, based in Rome, yun pa lang. So nag-issue sila ng decree na tanging Latin lang ang allowed na version ng Bible. Execute anyone na merong Bible na hindi sulat sa Latin. Tanong, ba't nangyari yun, Pastor? 500 translations na. Tapos biglang isa na lang. Paano nangyari yun? Well, kung babalikan po natin ang kasaysayan, yun po'y dahilan na naging corrupt ang iglesia. The church in Rome became corrupt. Ang mga priest, mga pari lang po, ang nakapag-aral at marunong bumasa ng Latin. So ang gusto nila, isang translation lang ang allowed para sila lang ang pwedeng magturo at mag-interpret ng Bible. Paano nila magamit yun? Siyempre, may mga pare, sila lang ang nakakabasa ng Bible, ituturo lang nila yung gusto nila sa Bible. Sila lang nakakabasa eh. No? At marami pa silang dinagdag na turo na galing daw sa Bible, na wala naman sa Bible, pero walang pwedeng kumontra kasi hindi naman sila nakakaintindi ng Latin. Yun ang kanilang sistemang ginawa. Kontrolado nila ang turo. So, doon po nabuo ang mga turo ng purgatorio. Na kapag namatay ang iyong kamag-anak, siya'y pupunta sa purgatorio. Wala naman sa Bible. Sinabi nung pare, di ka naman nakakaintindi ng Bible kasi sulat sa Latin. So sinabi niya, believe ka na lang. At sinabing kapag sa tamang presyo,
ang iyong kamag-anak, lolo, lola na nasa purgatorio ay pwedeng ma-release at makaakyat sa langit. Ha? Pero pag kulang ang bayad, yan, doon pa rin sa purgatorio kamag-anak mo. So, naging ganun ang turo. No? At nabigyan ng kapangyarihan ang mga kaparian. No? Andun na ituro na rin yung indulhensya. Ano yun? Indulhensya. Meaning, pwede mong bayaran ang inyong kapatawaran. You can pay for your forgiveness. Magbigay ka lang ng bayad, indulgence ang tawag doon, yung kasalanan mo, mapapatawad. Kaya nauso po noon, panahon, na marami pong mga tao na nananatili sa makasalanang buhay, pero pagka sila'y nagbigay ng pera sa mga kaparian, sabihin ng pare, okay lang yung kasalanan mo, basta magbayad ka lang, forgive ka na. So, naging kalakaran po yan. Naging corrupt ang church noon, and they were so powerful, no? Sa panahon natin ngayon, ang ibig sabihin nun, ang lola mo ay nasa purgatorio, hindi pa nakaakyat sa langit, pero sa halagang 50,000 pesos, mabubuksan ang purgatorio, aakyat siya. No? So, pinilit ng mga kaparian na maging ignorante ang mga tao for 1,000 years. From 400 AD hanggang 1,400 AD. Kaya po tinawag sa kasaysayan natin noon, the Dark Ages. Panahon ng kadiliman. No? Now, ang tanong, paano tayo nakalaya sa Dark Ages? No? Paano mga kapatid? Nakalaya tayo mula sa korupsyon na nangyari sa church, the Roman Catholic Church. Simple lang po. Ang Diyos, anong sabi niya? The Bible is the Word of God. It's the truth. It's living. No? And inallow ni God na mapunta ang salita ng Diyos, ang Biblia, sa mga tamang tao at ginamit niya yung mga tamang tao para magdala ng pagbabago sa church. Reformation ang tawag po nun. Paano nangyari yun? Well, in 563 AD, kahit na ipinagbawal ng church ang pagsalin ng Biblia, merong isang sikretong grupo sa England na sa pangunguna ng isang leader na nagngangalang si Columba, ay patuloy niyang tinuturo ang Biblia sa tapat na pagkasulat nito. No? Sa England, malayo po sa Roma. So, may secret Bible society, ang tawag sa kanila, the Chaldees. So pagsabay nung Dark Ages, hindi sila tumigil sa pagsasaliksik ng Biblia in their own language. So tinuro nila ang Biblia. No? At sa grupong iyon, na patuloy, para silang may Bible school. No? Sila ang nanatili. Sila po ang unang evangelical, faithful teaching ng Bible na hindi nabago, hindi natinag ng pagbabawal ng corrupt church. Okay? So they taught the Bible faithfully for 700 years. Sila yung source ng non-Catholic but evangelical teaching. Ang tawag sa kanila, Chaldees. Ano ibig sabihin ng Chaldees? A certain stranger. Kasi iba sila eh. So ang tawag sa kanila, mga naiiba. Alright? Ayan. And mula po dito, sa grupong ito, ay nanguna ang mga leaders na nagdala ng pagbabago sa kasaysayan ng Kristyanismo. Ayan ang nangyari. In 1300s, no, the late 1300s, si John Wycliffe, kasama po dyan. Dyan po siya nahubog, dyan po siya natuto sa grupo ng Chaldees. Siya ang tinawag na Morning Star. Nagpasimuno ng pagbabago. Okay? How did he do it? He was the first man to translate the Bible into the English language. Tandaan nyo, bawal yan, di ba? Pinagbabawal. Bitay ang parusa if you hold a Bible na hindi Latin.
Nung kanyang na-translate ito sa English, suddenly mga kapatid, yung mga tao na hindi nakakaintindi, nakakabasa ng Biblia, nakakabasa na sila ng Biblia. Naiintindihan din nila. No? Alam niyo ba, nung unang panahon, in 1300, nung sinalin ni John Wycliffe ang Bible, it would take 10 months bago ma-translate ang Bible. So 10 months, marami sila nagtulong-tulungan. Tinranslate nila from Latin to English, no? Ang Bible. And they spread God's Word. Kinalat nila ang Bible na English na mababasa ng mga taga-England. Anong sabi ng Roman Catholic Church? Mga heretic sila. Nagalit ang Pope, no? Pinahabol sila. And sobra ang tindi ng anger ng Vatican, mga kapatid, na nung namatay si John Wycliffe, 44 years after na namatay si John Wycliffe, tinukoy nila ang kanyang burol, hinukay ang kanyang bangkay, dinurog ang kanyang labi, at kinalat sa tubig. Ganun kagalit ang church. Dahil this man translated the Bible in English. Pero mga kapatid, dahil sa ginawa niya, marami nang nakabasa ng Biblia, marami nang nakaintindi, nagsimula na. No? Meron siyang disciple na ang pangalan, si John Wycliffe, meron naman siyang tagapag-aral na ang pangalan ay si John Huss. Si John Huss, nagpatuloy. Nagturo ng salita ng Diyos, no? At in the English language, at tinawag na naman siya ng church na heretic, hinuli siya, at tinali, sinunog. Alam niyo anong ginamit na panggatong sa pagsunog sa kanyang katawan? Ang mga Bible na isinulat ni John Wycliffe, yung kanyang guro. So, ginather nila, lahat ng nakuha nilang Bible na in English, yun ang ginamit na panggatong at sinunog si John Huss sa stake. Right? Yan mga kapatid. Pero, ang final words ni John Huss habang siya ay sinusunog, ang binitawan niyang prophetic word. Ito ang kanyang sinabi habang sinusunog siya. Ang sabi niya, in the next 100 years, God will raise up a man whose call for reform the church cannot stop. Yun ang kanyang sinabi habang siya'y sinusunog ng corrupt church. And totoo nga ang kanyang sinabi. Because after 100 years, a priest by the name of Martin Luther, was so fed up, sawang-sawa na siya, nasusuka na siya sa korupsyon ng church, no? Na paniwala niya siya yun, yung taong tinawag ng Diyos para baguhin ng church, and one day, sinulat niya yung 95 thesis. Ang ibig sabihin po nun, mga 95 na punto niya na ginagawa ng church na hindi ayon sa Biblia. Sinulat niya, at famous 95 thesis, sa pintuan ng Wittenberg Church. Kinatok niya ang pintuan ng church, dinikit niya ang kanyang 95 thesis, at yun po ang naging pasimuno ng worldwide movement for pagbabago, no? Sa Christian world. Si Martin Luther, isang German, isinalin din niya ang Bible sa salitang German. At nagkataon at that time ay naimbento na ni Gutenberg ang printing press. So hindi na po balat ng hayop, hindi na po tanim, halaman, kundi papel na mismo. So, yung na-translate ni Martin Luther in German, napakalat agad nila ang Bible sa buong Alemanya. And it sparked major changes in the church kasi naipasa ang Biblia sa mga masa. At about the same time, kung anong ginagawa ni Martin Luther sa Germany, doon naman po sa Oxford, ay may professor sa England na nagangalang si John Colet.
At tinranslate naman niya ang Bible into English para sa kanyang mga estudyante sa Oxford. And he taught the Bible in the English language. Alam niyo, kung kayo po'y nakapunta na sa London, sa St. Paul's Cathedral, doon ang unang nagturo si John Coley ng Bible in English. Packed, mga kapatid, 20,000, punong-puno ang church because everybody was hungry and desperate to hear the Word of God. Biruin mo, 1,000 years, hindi mo nababasa, hindi mo naintindihan kasi Latin lang. And suddenly, it's available. So, 20,000 sa loob ng church, nakikinig, may 20,000 sa labas, naghihintay para sila naman next. Sa St. Paul Cathedral Church. Yan ang naging nangyari. In the year 1526, meron namang isang lalaki, God's instrument na si William Tyndale, naging kaibigan ni Martin Luther, and he printed the Bible in English. So si John Coley nag-translate, si William Tyndale, he started to print the Bible. Negosyante to si William Tyndale. He's a believer. So, siya ang nagpasimuno na yung printing press gamitin, and it started to print. So that's good news. Anong bad news? Nalaman ng corrupt church, dineclare na heretic si William Tyndale, at pag nakita, hulihin, to be executed because illegal yung ginagawa ni William Tyndale na pag-print ng Bible into the English language. Okay? So, can you imagine, mga kapatid, during that time, sila yung piniprint na ni William Tyndale ang Bible, gutom na gutom ang mga tao sa salita ng Diyos, gagawin nila ang kahit ano para lang makahawak ng Biblia. Alam niyo ginagawa nila? Ini-smuggle nila sa London. No? Mula sa Germany, nandun yung printing press, di ba? So, pinapasok nila sa loob ng mga bag, pakete ng cotton, o kaya ng kung anumang material, yung Bible para lang makarating sa London. Ang ginagawa naman ng church na corrupt, binibili nila lahat ng Bible na piniprint ni William Tyndale para hindi mapunta sa masa. So pagdating, pag nakita, ano ba yan? Binibili nila lahat. Anong ginagawa? Sinusunog. Ang ginawa naman ni William Tyndale, kasi binibili ng church, pera yun. So, sige lang, kinukuha niya ang pera na pinambabayad sa pambili ng Bible, printa na naman ng bago. Print lang ng print. Eh di, kumita siya ng kumita. No? Printing the Bible, bilhin nila, o print ulit ng iba. And, mga kapatid, he was running for his life for 11 years until, can you imagine, 11 years kang hindi makatulog kasi baka nandyan na yung mga naghahanap sa'yo at mahuhuli ka. 11 years siyang nagtatago because of his business na nagpiprint at nagdidistribute ng English Bible. Until nahuli siya, and when he was caught, incarcerated for 500 days and burned at the stake. Sinunog uli siya ng church. Pero mga kapatid, habang siya'y sinusunog, siya'y nanalangin naman. Ang prayer niya, Lord, please open the eyes of the King of England. And you know what happened? Kahit na pilit na binibili, kinukuha ng corrupt church ang Bible na pinrint ni William Tyndale, ang ilan sa mga Bible na yon nakapasok sa silid ng hari ng England. King Henry VIII. He read the Bible, and 3 years after na sinunog nila si William Tyndale, King Henry VIII finally allowed and even paid for the printing of the English Bible. No? Mga kapatid, I want you to remember, gusto kong maalala ninyo, ang mga taong nagsakripisyo ng buhay, ng kanilang dugo, pawis, hirap, para lang ang salita ng Diyos ay ma-preserve at makarating sa atin, maging accessible sa atin.
Ang malungkot ngayon, maraming mga tao, maging mga Kristiyano, syakak. Ano yung syakak? They neglect God's Word. Anong sabi ng Bible? John 1, let's begin reading again. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. And then verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. Ang salita ng Diyos na buhay ay si Jesus. At Siya ay nais na makilala natin, masunod natin, mapaglingkuran natin. Kaya wag nating kaligtaan, wag nating baliwalain ang Kanyang salita. Psalms 119, verse 16, sabihin natin uli, I delight in your decrees. I will not what? I will not neglect your word. Sana magkaganon nga sa atin ngayon, mga kapatid. Habang naalala natin ang mga nagbuwis ng buhay sa kasaysayan para lang makarating sa atin ang salita ng Diyos. Let's bow our heads to pray. Father, thank you. Salamat po kung sa ano ang ginawa ng mga libo-libong ginamit ninyong mga kalalakihan at kababaihan sa kasaysayan upang ang inyong salita, ang inyong buhay na salita ay makarating sa amin. Lord, we thank you. Salamat din na sinabi mo, as we read your word, we will be blessed. May it be true for us, Lord, as we continue to understand your Bible this month of July. In Jesus' name we pray. Amen.